project, marami tayong natulungan sa ating own service. Mga kabataan at mga kapuspalad nating kababayan. Kaya naman ngayong 12th year natin, ay paiigtingin natin ang ating public service. Tama ka dyan, Papa Bear. At syempre, para suportahan ng ating Kuya Daniel Rason sa kanyang advocacy na isang araw lang. Kaya mga kabred, inaanyayahan namin kayo ngayong 2010 sa mas pinaigting na Let's Do Service! This 2010, get ready because Bread Society gives you 12 rounds of service. Isang araw, proyektong pangkaunlaran. Isang araw para sa mga kapos sa pagmamahal. Isang araw para sa katarungan. Isang araw para sa kalikasan. Isang araw ng bayanihan. Isang araw para sa mag-aaral. Isang araw para sa kalusugan. Isang araw para sa edukasyon. Isang araw alay kay lolo at lola. Isang araw para sa aming mga magulang sa paaralan. Isang araw para sa kaalaman. Isang araw para sa mga may kapansanan. Alam niyo ba kung ano ang pinakamatapang na hayop sa balat ng lupa? Meet the honey badger, named world's most fearless animal by the Guinness Book of World Records. Kahit na parang cute silang tingnan o sweet pakinggan ang kanilang pangalan, huwag mo silang iismulin dahil kakaiba silang nilalang. Ang mga honey badgers ay aggressive, para silang pirata dahil huli na ng iba, aagawin pa nila. Solo flight din ang mga honey badger kung lumarga. Nagpapatunay lang na wala silang kinatatakutan. Sa isang documentary film na Land of the Tigers, napatunayan na ang mga honey badgers ay kabilang sa mga ilang hayop na may kakayahang gumamit ng tools dahil sa kanilang katalinuhan. Nakakataas talaga ng kilay ang kakaibang trip ng mga honey badgers dahil bukod sa mga honey, panalo rin sa kanilang panlasa ang mga makamandag na ahas sa kabila ng katotohanan hindi naman sila talaga immune sa mga lasong dala ng ahas na kanilang kinakain. At hanggat ibinibigay pa ng pagkakataon, kahit ang mga scorpions, porcupines, young gazelles ay kinakain ng mga honey badgers. Kahit pa ng mga hayop na mas malaki pa sa kanila, gaya ng maliliit na buhaya at mga leon, walang ligtas, basta patas lang ang laban. Tulong ng kanyang mga kaibigang ibon na mga honey guides, pati mga beehives ay nilulusob ng mga honey badgers. Kung balak naman silang isama sa menu ng malalaking hayop, bad news for them dahil isa ang mga honey badgers sa mga hindi madaling huliin.
Makapal ang balat nito. Taglay din niya ang mahahaba at matatalim na kuko na ginagamit din niya sa paghukay. Matalas din ang kanyang mga ngipin at sigurado kang malakas din siyang mangagat. Kaya rin niyang i-twist ang kanyang body kung kaya't kahit huli na siya ay nakakawala pa rin. At ano ang malalim sa mga honey badgers? Ayon sa isang researcher, the honey badger's greatest strengths are not so much its claws and sharp teeth as its tenacity, not to forget guts, while its adversary is thinking, "That little rascal, what nerve!" The honey badgers already attacked and conquered. Lesson to be learned: never underestimate determination. Dahil sa mga kahanga-hangang characteristics ng mga honey badgers, kami sa Bread Society ay hindi na nag-atubili pang kunin siyang maging icon. So this 2010, meet our Bread Honey Badger. Uy, may bagong nakasulat dito. Ano kaya ito? The search for Swimmer of the Year. Wind trip to Hong Kong. Disneyland. Good. Alright. Dito na ako! Surprise! Halika na, pabayaan mo na lang sila. Aray! Tulungan niyo ako, nalulunod, tulungan mo! Ito na ako! Salamat, Ong! Alright! Ang galing-galing mo! Sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. Unang Pedro 2:15. If you think being a Bible reader is boring, think again. Because being a Bible reader is not all about reading. It's all about doing. We read, we listen, we act. Join us. Be a certified Bible reader. Call us at 02-332-3983 or text us. Or visit our website www.breadsociety.org. Julito Ibardo. Isa kang kaibigang laging handang dumamay. Isa kang tunay na kasambahay. Isa kang kaibigang laging handang dumamay. Isa kang tunay na kasambahay. Sandaling panahon man na ika'y aming nakasama, ay marami ka namang iniwang masasayang alaala. Na hinding-hindi namin malilimutan.